Amen. Kumusta po ang lahat? Amen. Pakibati nga ang iyong mga katabi. Kumusta ka, kapatid? Amen. At sa amin din, mga nasa online, kumusta po kayo? Nawa ay malayo po kayo sa mga sakit at karamdaman. At nawa ay makapakinig po kayo ng salita ng Diyos. Magbibigay po sa atin ng kalakasang espiritual at kalakasang magbibigay po sa atin ng katagumpayan ng buhay. So, tayo po ay nasa huling linggo ng buwan ng Agosto. At dito na din po natin tatapusin ang paksa ng pagsuko. So, sa buong buwan ng Agosto, ang ating pong tinalakay is about surrender. Sa pagpapatuloy po ng ating paksa bilang pagsuko, ay mayroon po tayong tatalakayin pa. Ito na lang yung pinakahuli sa buwang ito. At yan po ay pagbubulay-bulayan po natin. Nawa, mag-iisa sa napangahawakan po natin na maging matagumpay yung ating buhay spirit. Amen po ba? Yan. Kaya sa ngayon, ay magbibigay po tayo ng sabihin po nating isa sa mga bagay na magbibigay sa atin ng direksyon or point of view. Yan. Bilang isang mga mananampalataya na ang buhay po natin ay dapat isuko sa ating Panginoon. So, ang topic po natin ngayon ay pinamagatan natin no turning back. Pakisabi nga sa inyong katabi, no turning back. No turning back. Is it maganda ba sa inyong pandinig? No turning back. Diba? Parang islang lang. Parang, kung tatagalugin natin, ayoko nang bumalik. No turning back. Ayoko na. Yan pag-aaralan natin. Sino yung nandito ng Thursday? Yan. Sino yung nandito ng Thursday? Yung ating prayer gathering. So, isa po ito doon sa naging topic po natin sa ating prayer gathering. So, kaya ini-invite ko lagi na ang bawat isa sa atin, kung ano man yung attendance natin on Sunday, ay maging attendance din ng Thursday. Para masaya tayong nagkakaisa, nananalangin, para magkaroon tayo ng mga kasagutan, tugon, sa panawagan ng ating Diyos. No turning back. Pinamagatan natin, no turning back. When we say turning back, it means a firm and a final decision to follow Jesus Christ wholeheartedly. Anong ibig sabihin? Affirm. Ito yung isang konkreto na final na desisyon mo sa buhay na dapat gawin ng isang tao kung ikaw ay susunod sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan nating sumunod sa Diyos. Anong sabi? Ikaw na lang? Mag-isa ka? Hindi. Kailangan namnamin natin. Kailangan bigyan natin ng diin. Gaano ba dapat ako magdesisyon, lalo na kung ang pagsunod ng Diyos or pagsunod sa Diyos ay importante.
Sabi doon, without reservation and returning to our old life scene. Wala kang tinitira sa sarili mo. At wala ka nang dapat binabalikan sa mga old natures of sin. Worldly man or lustly man, kailangan alisin. At hindi dapat half-heartedly committed. Ano po? Hindi dapat hati ang iyong puso sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi dapat ganon. Hindi dapat dalawa ang puso. Dapat kung ang puso mo ay para sa Diyos, puro para sa Diyos lang. Amen po ba? Pastor, di ba? May kasabihan, sino nagsabi nito? Ang hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan, di ba? Ay hindi makakarating sa pararoonan. Sino nagsabi nun? Sino? Yun. Amen. Tama, Kuya Han. Jose Rizal daw. At si Jose Rizal nga naman. Pero sa atin, bilang mga Kristiyano, ano po, alam natin, kapag tayo po ay lumingon sa dati nating makasalanang mundo, tayo po ay magkakasala. Naalala nyo, doon sa Genesis chapter 19, sa buhay nila Lot at ng kanyang pamilya at ng kanyang asawa, ano nangyari doon sa asawa ni Lot? Naging batong ano? Pillar of salt. Kaya, ang sabi ng anghel sa kanila, huwag kayong lilingon. Pero lumingon ang asawa ni Lot at naging pillar of salt. Kaya sabihin mo sa iyong kapatid, huwag tayong lilingon. Baka tayo maging asin. Diba? Diba? Pag hindi daw lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck. Sabi nga doon sa biro-biro. Diba? Ang buhay ng Kristiyano, ano po? Kailangan, sabi nga, focused. Kaya may sabi sa Hebrew, diba? Fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Dahil yun ang mahalaga. Hindi tayo dapat lilingon sa mga bagay na nakalipas na. Lilingon tayo kung ano yung ating move forward, ano yung ating visions, ano ang ating missions sa ating spiritual na buhay at sa simbahan. Tayo po'y tumayo at manalangin para basahin po ang ating key verse of the day. Sabay-sabay po nating basahin ang Luke chapter 9, verse 23. Sabay-sabay po natin basahin. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Tayo po yumuko at manalangin. Ama namin Diyos na dakila, salamat po Panginoon sa iyong salita sa oras na to. Purihin ka Panginoon Lord God. Pangunahan niyo po kami Panginoon. At gayon din po ako o Diyos. Itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw ang siyang patuloy na mahayag sa umagang ito Panginoon. Patuloy ang iyong presensya ay naasahan po namin Panginoon sa aming kalagitnaan at pagkilos ng iyong banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Una po ang lahat. I will give you some trivia. Ano po? Regarding po dito sa passage.
Alam niyo po ba na ang talatang ito ay 3 beses na naisulat at nabanggit sa aklat ng mabuting balita? Una, so tingnan po natin kung ano po yung rason at ano po yung kahalagahan at bakit inulit-ulit ng Diyos ang talatang ito para ano po ba ang saysay sa mga naging kausap po niya. Ano po? So makikita po natin sa passage ng Matthew chapter 16 verse 24 at Mark 8:34 at Luke chapter 9 verse 23. Tingnan niyo po ano. Isa, ano po, ang sinasabi ng Panginoon, tingnan niyo po dito, sa Matthew chapter 16, verse 34, or 24, I mean. Then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Tingnan na natin sa Mark chapter 8, verse 34. Ang sabi naman doon, then He called the crowd to Him along with His disciple and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. And in Luke chapter 9, verse 23 says, then He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Anong nakikita nyo? May diferensya ba? O may difference? May nakita kayong dito. Kung titingnan natin, what is the key difference in this 3 passages? Una-una, titingnan lagi natin, ano bang nilalaman ng konteksto? Sino ba ang kausap dito ng Diyos? Kung titingnan natin sa Matthew chapter 16, verse 24, ang kausap niya ay sino? Ang sabi niya dito, Jesus said to His disciple. So, pinapaliwanag ng Diyos sa kanyang mga disipulo ang kahalagan ng pagsunod. Matthew chapter 16, verse 24. Talon tayo sa Mark chapter 8, verse 34. Anong sinasabi niya doon? Then He called the crowd to Him and disciple. So, ibig sabihin, tinawag na niya yung mga crowd na kausap niya at kasama yung disciple. Una, disciple lang. Pangalawa, yung crowd, nakausap niya at yung mga disipulo. Sino ba itong mga crowd na to? Ito yung mga taong nakinig sa Panginoon. Yung siya ay nangangaral doon sa tabi ng dagat. At 4,000 ang nakapakinig doon. Diba? Nagutom nga sila eh. Alala nyo yun? Yung naghimala ang Diyos. Yung tinapay ay dumami at yung isda ay dumami para mapakain yung 4,000 mahigit pa. At marami pang natira. At talon tayo sa chapter 9 ng Luke, verse 23. Ang sabi po doon, and He said to them all, sabi doon,
them all. Whoever want to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Doon sa passage ng Matthew chapter 16 and Mark chapter 8, may nakalagay bang daily? So, anong ibig sabihin dito? Jesus speak to all, emphasizing tayong lahat. That reminds us that we need to take up the cross daily. Noong Thursday, nabanggit ko na, hindi ito literal ng pagpapasa ng krus na ikaw ay may daladalang krus at lalakarin mo mula doon sa basod hanggang dito sa dait. Hindi po yun. Ang sinabing, take up your cross daily, ito yung mga bagay na nararanasan natin, mga kagabyatan sa buhay natin. Either man relasyon, either man financial, or anumang mga bagay na nagpapakasakit na nararanasan natin sa buhay natin, sa mundong ito. Ay yun yung cross. Amen ba? Kaya tingnan nyo po doon sa Matthew chapter 16 verse 25. Tingnan nyo po sa Bible ninyo. Samahan nyo po ako doon. Sabi po doon, for whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Tagalogin ko, ang naghahangad na maligtas o magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit niyoon. Hirap ano? Kaya pag sinabi ng Panginoon daily, take up your cross, means that you need to surrender your lives every day to Him. At yun ang pinaka-importanteng dapat gawin ng isang tao sa buhay natin. Kasi kung wala tayong pagsuko, sinasabi ko lagi, wala tayong mararanasang kalayaan. Kung walang pagsuko, hindi natin mararanasan yung kapayapaan. Kung walang pagsuko, hindi na natin mararanasan yung biyaya ng Diyos. Kaya nga, hinighlight ni Luke yung daily, kasi alam natin na tayo bilang mga tao, ay mahina. Kaya nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay na isa sa mga test ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya nga ang sabi doon, di ba? Kung ititingnan natin yung sabi ni Luke, doon sa Luke, na hinighlight niya yung pagsusurrender, pagsusuko sa Panginoon. Kasi alam natin, ito ay isang beses lang. At dapat ay maging lifestyle ng tao ang pagsuko. Dahil hindi natin pwedeng sabihin
na ikaw ay totally nagsuko sa Panginoon if you have reservation pa rin sa buhay. Anong ibig sabihin ng reservation sa buhay? Alam mo na mayroon kang Kristo na sa buhay mo, but meron ka pa rin ginagawa na labag sa tingin ng Diyos o sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mahalaga, una, deny ourselves. Kailangan. Bakit? Sa verse 23, sinabi ng Panginoon, when He said to them all, whoever wants to be disciple must deny themselves. Paano natin maidideny yung ating sarili? Hindi na ba ako magkakaroon ng sarili kong buhay? Hindi na ba akong malaya? Magkakaroon ng... Kung mayroon kang Kristo, kapatid, sa buhay mo, hahayaan mo ang Diyos ang magpatakbo sa buhay mo. Tama po ba? Kasi nung tayo po ay makatanggap, tumanggap, sa ating Panginoon, at matanggap natin ang kaligtasan, i-deny na natin ang ating sarili. Tama po ba? Kaya nga, sa ating pag-deny sa ating sarili, kailangan nating i-let go yung ating self-centered desire. I-put aside yung ating own will, plans, or ambitions that go against God's will or God's will. Bakit? Kasi may sinabi, di ba, sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, but plans to give you hope in a good future. Alam ng Diyos ang tutunguhin mo, kapatid. Basta magtiwala ka sa Panginoon. Alam ng Diyos ang plano sa buhay mo. Hayaan mo lang siyang magmaneho sa buhay. Ang pagsuko ay isa dapat maging lifestyle sa buhay ng Kristiyano. It's not an option, kapatid. Kailangan maging isa siya sa lifestyle ang pagsuko. Sa pagiging isang Kristiyano, kailangan lifestyle. But for those who are not yet, sabi nga doon, hindi pa nakakilala sa Panginoon, it's your choice na magkaroon ka ng tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagsuko mo ng iyong sarili sa Diyos. Ibindo ang ating Panginoon, nagsuko ng kanyang sarili. Diba, naalala niyo po doon sa Luke chapter 22, na siya ay nananalangin sa Gethsemane, at siya'y humihingi sa Panginoon ng petitions. Sabi niya, diba, alisin niyo po yung cup ng pahirap na ito. Pero hindi po ang aking kalooban ang masunod, kundi ang kalooban mo.
andyan pa rin yung pagsubok. Ganun din dapat tayo. We need to deny ourselves at alisin natin yung mga bagay ng pansarili nating kapakanan. Ay, Pastor, hindi na pala ako dapat magtrabaho dahil sinabi mo, kailangan alisin na yung mga bagay ng aking sariling will. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po nun, if deny yourself means kailangan mo ang Diyos sa lahat ng kilos, galaw, pananalita, pag-iisip na ginagawa mo, kailangan mo ang Diyos. Wag ang sariling interest. Letter B, saying no to sin and selflessness. Not loving for your fleshly want, but for Christ. Ano yun? Alam natin sa mundong ito, maraming temptations. Di ba? Kaya nga ang tao ay nahulog sa tatlong bahagi lamang ng kasalanan. The lust of the flesh, the pride of life, and the lust of the eyes. Ano yung lust of the eyes? Ito yung mga bagay na kita mo na nagkakasala ka. Pornografiya, ano pa? Yung mga bagay na tingin mo ay mga material na bagay na wala ka mang kapasidad na bilhin, pero dahil meron kang masamang espiritu na para bang nag-uudyok sa'yo na makuha ang isang bagay kahit sa maling pamamaraan. Lust of the eyes. A pride of life. Ay yung pride of life. Ito yung mga bagay na ang tingin mo sa sarili mo parang ikaw na ang may hari ng mundo. Parang ikaw ba ang tama sa lahat. At ang tingin mo sa iyong kapwa ay mali. Kung tawagin natin in a summary is perfectionist. Ang tingin mo lagi sa mga kapwa mo, hindi sila tama at ikaw lang ang tama. So not living for your fleshly wants, but for Christ. So dapat manangan tayo sa mga bagay na mayroon tayo. Ano po? Na nakamtan mula sa Diyos. Ano yung nakamtan natin mula sa Diyos? Biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Diyos ng libre. Nung kayo makakilala sa Panginoon, biyaya ng Diyos. Na maligtas ang iyong pamilya, biyaya ng Panginoon. Na ikaw ay walang sakit at karamdaman, biyaya ng Panginoon. Nag-uumapaw ang iyong biyaya, financially, physically, spiritually, and emotionally, biyaya ng Panginoon. Denying ungodliness and worldly lust, turning away pride, greed, selfish ambitions. So denying ungodliness. Kailangan nating alisin ang lahat ng mga bagay na pumapalit sa pagkakilala natin sa Diyos at sa pagsamba natin sa Diyos. Minsan ang tao nakakalimutan na may Diyos kapag siya po ay puno ng biyaya. Totoo ba? O minsan? At pag wala na, muling lalapit sa Panginoon at dudulog.
at hihingi muli ng biyaya. Yun ang minsan karakter ng tao. Pero ang sabi dito, kailangan natin alasin yun. All ungodliness. Kailangan ma-wipe up sa ating sarili. Isuko natin sa Panginoon. Kasi sa ating sarili ay hindi natin kaya. Kaya nga, may word doon sa Biblia, ang sabi ng Panginoon is this: wala kang magagawa kung wala ako. Yan ang sabi ng Panginoon. Isipin lagi natin na naghihintay lagi ang Diyos para ikaw ay lumapit para sa Panginoon. Letter C. Full surrender all to God. Sinabi ko kanina, ang lahat ng bagay na mayroon kang kagibatan, you need totally all surrender to God. No reservation. Pastor, nahihirapan talaga ako eh. Kung paano ko aalisin ang isang bagay na nagpapabigat sa akin. Kung hindi mo kaya, kapatid, ipanalangin mo sa Panginoon na mapagtagumpayan ang lahat ng nagpapabigat sa iyong buhay o sa iyong pasado. Ano sabi sa Matthew 11:28? Lumapit kayong lahat na nabibigatan ng lubha sa iyong pasaning kayo'y aking pagiginhawahin. Yun ang gusto ng Diyos. In full surrender to God, allowing Him to lead every decisions instead on insisting on your own way. So kailangan pala sa ating pagsusuko ng ating sarili sa Panginoon, let the Lord lead on you. Bakit? Bakit kailangan na ang Diyos ang mag-lead sa buhay natin? Kailangan dahil doon sa lahat ng mga ginagawa natin, puro tayo sablay. Puro tayo, sasabihin po natin, makikita natin sa ating sarili, at kung i-assist natin yung ating sarili, at kung itatanong mo sa Diyos, nararapat ba yung aking papuri? Nararapat ba yung aking ginagawa? Nararapat pa na ang aking mga wika, pagsasalita at pag-iisip ay nararapat ba sa Diyos? In Galatians chapter 20, Galatians chapter 2, verse 20, sinabi nga nyo doon, if we are totally full surrender to God, sabi nga doon, it is no longer I who live. Hindi ka na. Hindi na ang sarili mo. Kundi ang sabi doon, it is no longer I who live. Sino na namumuhay sa atin? Si Kristo. But Christ lives in me. Anong kailangan doon? Anong include doon? Attitudes, characters, actions, values. Pag sinabing, it is no longer I who lives, means to say, hindi ka na, hindi na ang sarili mo, kundi ang Diyos na
ang siyang may-ari ng sarili. Kaya pahalagahan natin yung ating sarili. Ang katawang ito ay ginawa ng Diyos para magbigay ng kapurihan sa Diyos. Hindi para gumawa ng masama o gawin ang lahat ng bagay ng pisikal na magbibigay, nang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ginawa ang pisikal na pangangatawan para tayo po ay magbigay ng kapurihan sa Diyos. Dahil kung pagbalik natin doon sa langit, walang katapusan ng pagpupuri araw. Doon wala ka ng problema. Hindi ka na mamumblema sa lahat ng mga bayarin. Hindi ka na mamumblema sa ilaw, sa tubig, sa tuition, pagkain. Dahil kasama mo na. Sa pamamagitan ng iyong pagsuko, ng iyong buhay sa Diyos, makakamtan mo yun. Letter D. Choosing obedience over comfort. Ang pagsunod natin sa Diyos ay nagre-required ng obedience. Kasi minsan, ang isang Kristiyano, nakikita natin, ligtas na ako, okay na, dito na lang ako. Bahala sila dyan. Mag-disciple, mag-evangelism. Nananatili sa kanyang comfort zone. Ang pagsunod sa Diyos at ang pagsuko sa Diyos ay may kalakip ng pagsunod. Ang pagsunod sa Diyos, mahirap ba o madali? Mahirap siya in the sense kung hindi mo ipinapanalangin na ikay tulungan ng Diyos. Pero kung ipinapanalangin mo at hinihingi mo ng gabay mula sa Panginoon kung ano ang gagawin mo at humingi ka ng karunungan, ng kaalaman, at giya na mula sa Diyos, magiging maayos ang buhay. Amen po ba? Ang isang pagsunod ay isa sa mga bagay na minsan, napakahirap gawin. But, kung isipin natin, napakahalaga ito sa pagiging isang Kristiyano ang pagsunod. Diba? Tingnan niyo po sa mga bata, kapag ang bata inutusan mo at hindi sumunod, anong nagiging reaksyon ng isang tao? Galit. Tama po ba? Ba't hindi mo sinunod yung utos ko? May pinapagawa ako sa iyo. Bakit hindi mo sinunod? Or pwede ko bang sabihan? Di ba nagagalit kung minsan? Kaya mahalaga sa pagsuko sa ating Panginoon, ay mayroong pagsunod. Number 2, sa ating pagsuko sa Panginoon, mayroong kalakip na sabi doon sa verse 23, carrying the cross daily. Or take up your cross daily. Nabanggit ko na ito noong Thursday. At gusto ko lang ulitin ngayon dahil maganda ang pinasasabi ng Diyos sa ating lahat.
If we say carrying the cross or taking up the cross daily means it requires sacrifice. Sabi mo nga, sacrifice. Nararanasan natin ang pagiging ano yon? Humble, patience, pag tayo ay nakakaranas ng sakripisyo. Sa sakripisyong yon, may kalakip na sometimes yung comfort ng isang Kristiyano. Kailangan i-prioritize yung pagsunod over convenience. Yung sinabi ng pastor, sige, punta tayo doon sa Mandulungan. O pumunta tayo, may schedule tayo sa Bible study. At sinabi ng yung ministry leader, o sige, pupunta tayo dito at bibisitahin natin, magkakaroon tayo ng home visitations doon sa ating kapatid. Instead na sumama ka, naandun ka lang sa bahay. Ayoko nang sumama kasi maulan eh. Dito na lang ako. Ala na sila, marami naman yata sila doon. Comfort. Instead na sumama ka, makisama ka doon sa pagsasaya, ano po, para ma-meet yung kapatid, ma-meet and greet natin yung kapatid. Makumusta. So, sacrifice. So, take up the cross and daily, it requires sacrifice. Yung pride ng tao. Isa yan sa sacrifice na kailangang maalis dapat sa tao. Bakit? Lahat tayo meron ganyang pag-ugali. Pride. Na nanggaling kay Satanas. Alam niyo kung bakit si Lucifer ay tawag dito, itinapon sa lupa dahil gusto din niya yung maging isa din siyang Diyos. Dahil sa kanyang pride, kaya siya ay pinarasahan ng Diyos. Carrying the cross in daily requires endurance. It requires faithfulness even in the difficult situations. Kailangan. Dahil alam natin sa mundong ito, maraming kalaban. Naglalaban ang espiritu at yung ating flesh. Gusto natin mag-attend ng Bible study, mag-attend ng prayer and gathering, pero gusto ng iyong espiritu, ba't ang katawan? Pagod na ako sa trabaho. Dito na lang, sa bahay, ako mananalangin. Nandito naman yung presensya. I know that God is everywhere. Nasabi nga natin na omnipresent God. But anong sabi ng Panginoon? Huwag niyong kaligtaan ang, ano yun? Pagtitipon. Di ba? So mahalaga.
To carry your cross means being ready to face rejections, trials, hardship, because you belong to Christ. Alam natin yan. Apo. Even though mga apostles noon, nakaranas sila ng hardship, rejection, sa kanilang journey sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tayo bilang mga magkakapatid sa Panginoon, nararanasan ba natin yung hardship, rejections, trials, testing in life para sa Panginoon? Pero, the apostles remains faithful in their faith. Bakit? Kung hindi sila faithful at hindi nila sinuko yung kanilang sarili sa Panginoon at hindi sila naging obedience, magiging matagumpay kaya sila? Dahil sinabi ng Panginoon, di ba? Inutusan sila ng Panginoon. Na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng dako. At tayo, sa kapanahunan ngayon, in the New Age era, ano ang ginagawa natin? Pag nakatikim ba tayo ng rejections, pag nakatikim ba tayo ng trials, pag nakatikim ba tayo ng hardship, suko na ba tayo? Ayaw na ba tayo? Mahirap pala maging Kristiyano. Balik na lang ako sa dati. Tandaan po natin, ang buhay natin ay hindi po madali. Kasi kung iisipin natin, marami nagsasabi na kung kailan pa naman ako tumanggap sa Panginoon, marami na akong pagsubok na dumating. Pero nung ako hindi pa tumatanggap at nakakilala sa Panginoon, parang ang buhay ko ay magaan. Ang pagiging isang Kristiyano po ay hindi po picnic. Ang pagiging isang Kristiyano is ay puno ng battle spiritually. Kaya kailangan mong magpakatatag spiritually. Kasi hindi natin alam ang principalities ng mundong ito. Ang kalaban natin ay hindi ang tao, kundi mga spiritualities na hindi natin. Kaya yung ating spiritual dapat maging malakas, matibay, pinapakain natin araw, gabi ng salita ng Diyos. Hindi tayo dapat manangan sa mga bagay na makamundo. Yung pagbababad sa cellphone. Kung titingnan mo at uurasan mo sa pagbabasa ng Biblia at sa pag-i-scroll ng cellphone, ano kaya ang mas mahabang oras na iginugugol mo? Sa cellphone o sa Biblia? Carrying the cross means following God even when it's hard. Just as Jesus carried His cross to fulfill God's purpose. Kung ikaw sa sarili mo, meron kang purpose para isuko ang lahat ng mga nagbibigay kagubatan sa iyo, bakit nagdadalawang isip ka pa? Bakit meron ka pa ring reservation o reservation? Pag sinabi nating carry your cross daily,
kailangan nating isurrender sa Diyos. At sumunod sa Diyos. Sa anumang pinapagawa ng Diyos sa atin. And last thing, una, ano nga yun? Kailangan we deny ourselves. Pangalawa, kailangan natin take up our cross daily. At ang panghuli, pagsunod. Sabi mo nga, pagsunod. Follow Him. Pagsunod sa ating Diyos. Nakakilala tayo sa Panginoon. Nabaptismuhan tayo. Sumusunod tayo sa anumang pinasasabi ng pastor kapag tayo po ay babautismuhan. Di ba minsan sumusunod tayo? Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Di ba? Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at takapagligtas. Sinasabi natin yon. Doon tayo ay babautismuhan. At doon magsisimula ang journey mo bilang pagsunod sa Panginoon. To follow Him means to live under His Lordship. Sa Kanyang pagka-Diyos. Obey His word, walk in His ways, trust His guidance, and commit your missions daily and faithfully. Mahalaga ba ganyan? Mahalaga ba sa isang Kristiyano ang sumunod sa Diyos? Say amen. Amen. Mahina. Say amen. Mahalaga. Kasi pag hindi tayo sumunod sa Panginoon at dumating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon at nakitang giwang-giwang ka pa rin, baka maiwan ka pag dumating ang rapture. At maranasan mo ang tribulation dito sa mundong ito. Kaya dapat ang sarili natin, dapat maging handa lagi sa pagdarating ng Panginoon, sa pagdating ng Panginoon. Ano sa pamamagitan ng ano? Sa pagsunod. Sa mga gawain ng Panginoon. Sa pagpapatuloy na paglago ng iyong espiritual. At paghihingi ng tamang gabay sa Panginoon sa anumang iyong gagawin sa araw-araw ng iyong buhay. Following Christ is not a part-time decision, but a long life journey. Hindi ito part-time. Hindi po ito trabaho na para bang susuko ka na lang bigla kapag ikaw ay nakapag-desisyon na, tapos nakaranas ka ng mga hardship, trials, and rejections, uurong ko na, babalik ka na. Kaya nga doon sa ating title is No Turning Back. Ito na yung turning point ng buhay mo, kapatid. That you need to surrender all to Jesus. What is burdening you? In following Him requires living by His example. To follow Jesus means to walk His footsteps, living a life of obedience, love, humility, and service, just as He did. Tingnan niyo po yung characters ng Diyos. Even though Siya ay Diyos, Siya ay nagpakababa para tayo po ay maabot.
Sa pagsunod natin sa Panginoon, magkaroon tayo ng living life example. Ay yung living life example. Halimbawa, Kristiyano ka na. Ano po? Ano ang dapat lakad mo at position mo bilang isang Kristiyano? Gumagawa ka ba pa ng mga kasalanan sa Diyos? Diyan ba ang pagsunod sa Diyos? Living by His example. Pag sinabing living by His examples, ginagawa mo ang mga bagay na ginagawa ng Diyos. Ang sabi nga niyan, Christ-like. Pinapasunod tayo ng Panginoon. Yun ang sabi niya. Kaya lang nga, minsan, tayo ay naliliko ng landas dahil sa mga makasarili nating hangarin, ano po, instead na tayo dumiretso, naliliko tayo. Pero hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Yun yung ating benepisyo. Bakit? Pag alam ng Diyos na tayo po ay nagkakaroon ng pagkakagiwang-giwang, inaayos tayo ng Diyos. At pinabalik muli sa tamang daan. Letter B. And following Him requires obeying His teaching and command. Naalala niyo sa John chapter 14 verse 15? If you love me, keep my commandments. Nagmamahal ba tayo sa Panginoon? O nasasabi lang ba natin sa nguso at hindi sa puso? If you love Jesus. Sinabi sa John 14:15. If you love me, di ba? You keep my commandments. Obeying His teaching and command, following Christ, is not just about believing in Him. Hindi dapat yung, ay kilala ko ang Diyos, naniniwala ako sa Diyos. Maraming taong ganyan, kapatid. Naniniwala sa Diyos, pero wala sa kanyang aksyon. Kilala niya ang Diyos, pero wala sa kanya ang actions. Kilala niya niya. Believing in Him, but doing what He commands, forgiving others, showing mercy, loving God above all, and loving your neighbors. Yun ang gusto ng Panginoon. Sa pagsunod natin sa Diyos, ang lahat ng mga nabanggit, yung pagpapatawad, yung biyaya ng Panginoon, yung pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, ay dapat na para-practice ng gustong sumunod sa Panginoon. Kaya nga nasulat yung John 14:15. If you love me, keep my commandments. Kaya nga, sa pagsunod natin sa Panginoon, alam ng Diyos kung sino lang yung kanyang mga tupa. Ang sabi doon sa John 10:27, anong sabi doon? My sheep hear my voice or listen my voice.
I know them and they follow me. Alam ng Diyos kung sino lang yung mga tupang sumusunod sa Kanya. Yun lang nakikinig at sumusunod sa Kanya. At yung kilala siya. Amen po ba? In conclusions, when we decide to follow Jesus, it's not just a choice. It's a lifestyle of commitment, surrendering in God. Following Him means leaving the old life behind. Fix your eyes to Jesus, yung sinabi ko po kanina. And moving forward in faith, no matter the cost. Kaya nga, may awitin, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Bilang paalala sa atin ng Panginoon, if we are totally surrendered to our Lord Jesus Christ, yung ating buhay, kailangan hindi na tayo mag-turning back. Hindi pwedeng pag umikot ka, bumalik ka sa dati. Pag sinabing turning back, pag talikod mo, diretso na, hindi ka na, dilingon pa. Dapat ay 180 degrees lang, hindi dapat 360. Pag sinabing 360, babalik doon sa dati. Diba? So ngayon, kailangan natin gawin as a lifestyle if we are totally surrender ourselves to God. We need to follow Him. Ano man ang cost nito sa ating buhay. Amen po ba? Tayo po'y tumayo at manalangin. Kapatid, alam ko, hindi lingid sa Panginoon ang mga dinaranas ng bawat isa sa atin. Kasi ang Diyos ay all-knowing God. It's your turning point sa buhay mo ngayon that you need to surrender. Ano pa ring mga preservation mo sa buhay mo? Kung ano man ang mga bagay na nagpapabigat pa sa iyong buhay, ibigay mo sa Panginoon. Isuko mo ang lahat para sa Panginoon. Dahil sa Diyos walang imposible. Lahat ibibigay niya para ang kanyang mga anak ay makaranas ng kaginhawahan. Yun ang gusto ng Diyos sa tao. Sinasabi niya lagi sa atin, sa iyo na ang lahat ng kagaanan at ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng kagibatan, ibigay mo na sa akin. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ganon tayo iniibig ng Diyos. Even though tayo ay makasalanan, nakakagawa ng kasalanan at labag sa kalooban ng Diyos, patuloy at patuloy at patuloy pa rin na nagpapatawad ang Diyos. Naghihintay lamang siya na tayo po ay lumapit sa Kanya at isuko ang lahat. Tayo po yumuko at manalangin. Heavenly Father, thank you for calling us to follow you, Jesus.
Today, we renew our decisions to walk with you, denying ourselves, carrying our cross, and follow Christ with all our heart. Strengthen us with the road is difficult. Remind us when we are tempted to turn back and fill us with courage to remain faithful until the end. Lord, we declare that we have decided to follow Jesus and there is no turning back. Thank you, Jesus, for forgive us our sins. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay.